Balik po tayo sa ating palatuntunan, Executive Summary. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Siya si Christian Manyo. At siya naman po si Tuesday, no? Tulad nung sinabi natin kanina, bago tayo nagsimula, Christian at mga kapuso, ito alamin natin kung ano yung ikatlo at huling report na isusumite ng Executive Second Congressional Commission on Education, EDCOM2 kung tawagin. Kaugnay ano po? ito ng krisis. Yung sa edukasyon. na-discover nila yung krisis sa sektor o sa edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan po yan ni Dr. Carol Mark Yee, ang Executive Director ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Good morning po, Dr. Yee, sir. Magandang umaga, Ma'am Tuesday, Sir Christian, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Opo, at base sa aming pagkakaalam, Dr. Yee, ito raw parang next week yung nabanggit sa amin na Yes, magsusumiti opo. kayo. Bakit third and final? Tapos na ba yung pag-aaral ninyo, sir? Yes po, so sa Lunes, magsasubmit po kami ng final report ng EDCOM. Ito na yung ikatlo, no? Kasi ikatlong taon na tayong nagsusumite ng report. And tatapusin na natin dito yung pag-aaral na, kasi po nung nagsimula yung EDCOM noong 2023, ang mandato po namin, unawain ano ba yung nagdulot ng krisis na ito. I think matapos po yung 3 taon, medyo napakalinaw na sa atin ano yung iba't ibang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. And siguro yung susunod na sa atin, na challenge po sa atin ay ayusin yung mga problema. Dapat action-oriented na po. Yun, tama. Matapos nating madiskubre kung ano yung problema, dapat may resolusyon naman, mayroong Anong gagawin. Exactly. Oo. Opo, talagang resolbahin na talaga. Oh, Tutukan na yan. talaga. Pero ma'am, Opo. Doc, para lang malaman ng ating mga kababayan, ano ba yung dahilan muna? Para lang at least meron lang background yung mga kababayan natin. Kahit maigsi lang, Opo. sir. Kasi nakita natin, di ba, yung literacy challenge natin, na unti-unti natutunan natin, napakarami palang Pilipino, lalo na yung mga estudyante ngayon, talagang hirap magbasa. Nasa high school pero hindi nakakaunawa, nasa high school pero hindi nakakapag-multiply, divide, subtract. So talagang malalim yung pinag-uugatan ng krisis. Tapos sa loob ng 3 taon, nakita natin, wala palang textbook sa loob ng isang dekada, yung mga classrooms pala siksikan, tapos yung mga bata kung pumasok 2 times, 3 times a week na lamang, tapos yung mga teachers pala natin hindi makapagturo kasi napakaraming iba't ibang mga gawain pa. Katulad ng mga forms, katulad ng mga gulayan sa paaralan, katulad ng school canteen, katulad ng Operation Timbang. So talagang yung pagtutok natin sa pag-aaral talagang nawala. Nababawasan sa loob ng oras. Maraming dekada. Opo. Tapos nakita pa natin last year sa year 2 report namin, talagang sa isang taon pala, halos isang buong quarter ubos dahil sa suspension lamang. Ay, So dahil talagang walang natitira. Kasi sa rami ng suspension na nangyayari sa loob ng isang taon, nakita natin 30 to 50 days talagang suspended pala ang klase sa isang taon. So walang natitira. Talagang yung pagkatuto, hindi pala kagulat-gulat bakit pagdating ng high school, hirap sa mga basics. parang kasi Doc, luging-lugi naman ang magulang doon. Sobra talaga. Tsaka At yung yung mismong pagsisikap mga ng mga bata. magulang, ng mga bata, yung mga ibang bata pa talagang hindi naman malapit sa paaralan, napakalayo ng nilalakbay para makapasok. Tapos yun pala, halos katiting lang yung pag-aaral na nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Suspension. Yun yung luminaw sa atin. Suspension. Oo. Tapos may Dahil- mga local holidays. Yes. Pag umuulan, minsan kahit hindi signal number 2, suspended tayo agad. Oh, diba? yun na nga eh. Minsan, uminit ng konti, Isa pa yun. suspended. Tapos, Umulan ng marami konti, baha, suspended. Opo. Kasi So, hindi na syempre, lang mahal- bagyo tayo ngayon, Dr. G, di ba? Exactly. So marami po kasing, hindi ba dati, signal number 2 tsaka nagsususpend. Yes. Ngayon, syempre, hindi naman natin sinasabi na secondary yung safety ng mga bata. Syempre, mahalaga po yun. Pero minsan kasi, yung preemptive, tapos napaka-araw naman pala, walang pag-aaral na nangyayari, walang pagkatuto. So, yun yung mga iba't ibang dahilan. Kaya sabi nga natin, hindi simple ang solusyon. Maraming dahilan kung bakit tayo umabot ng krisis, pero ngayon na nailatag na natin lahat ng problemang ito, Diyos ko, kailangan isa-isahin na natin at baguhin lahat ito Pero para matuto sabi nyo naman nga, ng mga bata. dahil nabanggit nyo, iba-iba yung dahilan, kung bakit mababa yung antas ng pagiging mahusay ng ating mga Opo. mag-aaral at estudyante. Opo. Bakit? Parang obserbasyon. Bakit? Nakakapasa pa rin naman. Pumupunta sa second, sa susunod na level. Na itatawid. Opo. Na itatawid. Kasi
Dahil nga yan sa isa sa mga naaral natin ngayong year 3, which is yung mass promotion. Na hindi rin simple kasi wala namang policy talaga ang DepEd tungkol sa mass promotion. Pero pag hinimay-himay natin pala, una may transmutation tayo ng grade. Pag 60 ang score mo, magiging 75 yun, pasado ka. So, Kailangan talagang ganon? kasi may policy simula 2015, 10 years ago, na nagtatransmute ng grade. So talagang tumataas yung mga marka nila. So kunyari 80 plus ka, nagiging 90 plus ka. Parang ganon. So maraming polisiya, isa yun. Ikalawa, nakalagay pala sa policy na matagal na dapat ang mga schools natin 100% passing rate. Ibig sabihin, pag bumaba doon, parang low performance yung school mo. So, syempre, gusto mo maayos ang performance. So, talagang wala ka nang ibabagsak. Eh, paano Tapos, yun, Dr. J? Eh, di kaya parang, nga. parang dinadaya na natin. So, iba't ibang kadahilanan po talaga. Yung iba doon, maganda ang intensyon, tama naman ang hangarin, pero yung sa nangyaring implementation, nakaligtaan yung pagkatuto. So, Epekto. siguro ang challenge sa atin yan, baguhin yung mga practice na ganyan, baguhin yung mga policy. At yun yung sinimulan na rin naman sa DepEd sa loob ng nakaraang taon, yung pagtutok sa tutorial ng mga bata sa pamamagitan ng aral program nangyayari na. Tapos binawasan na yung forms. Dati, alam mo, nasa report din po namin yan, more than 130 forms ang fini-fill out ng mga teachers sa loob ng isang taon. 130. 130. Binawasan Ang na dami yan nun. ni Secretary Sani, nasa 70 na lang yan ngayon, at sana mabawasan pa ng mas lalo sa loob ng susunod na mga taon. So, kailangan talaga bawasan natin yung mga hindi kasing halaga para mas maraming oras na nakatutok sa talagang pagtuturo at pag-aaral. Sana yun. Itong nababanggit ninyo ay yung aspeto ng pagkatuto ng mga mag-aaral, ng mga bata. Opo, Yung lagay naman nung kaalaman ng mga guro para makapagturo ng tama, isa rin ba Ayun. ito sa dahilan ng Yes. mababang Opo. antas ng pagkatuto ng ating mga Yes. bata? Yes po. Nasa report din natin yan. 3. Unang-una, yung mga teachers natin, ni-report natin a few months ago, 62% ng high school teachers natin ang tinuturo, iba sa pinag-aralan nila. So si English teacher nagtuturo ng physics, si Filipino teacher nagtuturo ng techbook, si PE teacher nagtuturo ng Filipino. So talagang sa lusalungat yung mga inaral nila at tinuturo nila. Ikalawa, a few months ago, nung November, ni-report din namin yung lumabas na pag-aaral din ng EDCOM katuwang ng Ateneo tungkol sa diploma mills na napakarami pa lang mga universities, 1 buwan lang, 6 na buwan, may masters at may PhD ka na, tapos may mga panel na nagpapasuhol, bibilhan mo lang daw ng mga Lacoste t-shirt, gagraduate ka na. Tapos yung thesis, bibilhin mo na lang. So yung quality assurance. Kaya ang tugon naman ng CHED, kasama ng DepEd at ng PRC, lahat ng colleges at universities na nag-o-offer ng masters at PhD, babantayan ng mahusay sa loob ng susunod na 2 taon para pag hindi compliant sa standards ng CHED, papasarhan. Na siguro sa loob ng mga nakaraang dekada, medyo nagkulang ng focus doon, kaya hindi lahat na nabantayan ng mahusay. So talagang ganoon, 'di ba? Marami talaga tayong mga tututukang bagay. So ito yung mga bahagi sa mga problemang naintindihan natin ng mas mahusay sa loob ng pag-aaral ng 3 taon. Sir, yung K-12, pinag-aralan nyo rin yan Opo. for sure, yung matatag Yes, curriculum. yes. Ano yung naging Yes po. obserbasyon? Dahil marami pa rin talagang mga magulang na may pabor, may hindi pabor. Opo, Ano yung opo, lumabas sa opo. inyong pag-aaral? Epektibo ba? Opo, so yung K-12 kasi isang package yan ng reforma, so hindi siya iisa. So pag sinabi natin K-12, tutukuyin natin isa-isa ano ba yung mga iba't ibang component nito. Una-una yung kinder na dati, hindi naman kasi lahat ng bata nakapag-aaral ng kinder bago ang 2012. So bahagi yan ng K-12. Napakahalaga niyan kasi pag may kinder, humuhusay ang pagiging handa ng bata sa susunod sa mas matataas na antas. So mahalaga po 'yon. Yung 11 and 12, talagang may challenge po tayo doon ano kasi talagang nakita natin yung sinasabi natin na dapat handa siya either sa kolehiyo, sa techvoc or magtrabaho. o sa trabaho. Medyo nagkulang po tayo doon nung pagdating sa implementation. Unang-una, pagdating ng college, napakarami palang bridging courses kasi kunyari ang tinik mo ay humanities, tapos pumasok ka ng engineering, minsan yung mga universities halos 1 taon kang nagpe-penalty course o nagbe-bridging course bago ka makapag-kolehiyo. So humaba pa Kaya yung kurso nga. mo.
Tapos yung sa techbook naman, hindi pala tayo nakapagbuo ng TVET na mas mataas na antas. Anong ibig sabihin natin? Kasi sa high school po ngayon, nakakuha tayo ng NC1 at NC2. Yung idea po dati, yung pangarap dyan, pagka-graduate mo, gusto mo pang maging expert talaga sa isang craft. Dapat pwede kang umakyat ng NC3, NC4, NC5. Halos katumbas yan ng college degree. Pero simula pa na noong 2013, nung napasa yung batas, wala naman tayong binuong programa sa mas matataas na antas ng techbook. So, pagdating ng graduation, wala din silang mapuntahan. Yun Tapos nga. yung mga, so yun, unti-unti po talaga. Ayaw silang Ayaw tanggapin tanggapin. ng mga industriya, Dr. G. Kasi Opo, para sa kanila, opo. diploma pa rin. Graduate ka pa rin Exactly. dapat ang kailangan Exactly. nila. Bahagi din po yun. Pero ang kabalintunaan nga po doon, until last year, mismong gobyerno hindi nag-adjust ng polisiya niya para tumanggap ng mga grade 12 graduates. Ayun nga. So, at talagang 2 taon naming binuno ang pag-uusap sa pagitan ng Civil Service Commission at ng DepEd para mabago yung policy na yon. So talagang may mga bagay na hindi tumugma ang pagre-reforma kahit na implemented na yung K-12. Doon talaga nagkulang pa sa pagsisiguro na hanggang sa dulo, hanggang sa kahihinat na ng graduate matapos ang grade 12, talagang tugma-tugma. Nagkulang po doon. So talagang inaayos pa. Yung ikatlong bagay po sa K-12 is talagang saksiksikan daw po pala ang laman ng curriculum. So ang nangyari, sa sobrang dami ng competencies, libo-libo, talagang yung mga teacher, hindi pa tapos sa isang lesson, takbo na sa susunod na lesson, takbo na sa susunod na lesson, talagang walang mastery. So nagkulang sa lalim, dahil naging siksik naman, pinuno natin yung disenyo. Maganda po yung pag-aaral na lumabas mula sa PIDS nung December. Ano po yung lumabas doon? Di ba naalala po natin, nag-revise tayo sa pamamagitan ng matatag curriculum. Yes. Binawasan yung K-12 na mga nagsiksikang mga competencies. Napakaganda po ng pag-aaral. Ang pagsasabi po ng PIDS, nakita nila sa pamamagitan ng mga schools na nag-implement ng revised curriculum, talagang ibang klase ang pag-akyat ng pagkatuto ng mga bata ngayon sa grade 2, matapos bawasan ng mga pinagsiksikan sa K-12. So ang nangyari, umiigi na. So, napakaganda pong hudyat ito na nasa tama tayong direksyon pagdating sa reforma. Pero talagang ang reforma kasi sa edukasyon talagang paunti-unti eh. Pero nagsisimula na nasa tamang direksyon. Ang challenge po sa atin ngayon, siguruhin hindi lang grade 2, pero hanggang grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, ganoon ang implementation. Mabawasan yung napagsiksikan dati para yung mga bata na natututo, nagkakaroon ng mastery sa mga pinakamahalagang competencies na dapat natututunan nila sa bawat antas ng pag-aaral. So, yun ganun po, naman. talagang pagsusubaybay talaga ng taon-taon na implementation at talagang pag-aksyon na sa mga reforma. Yun po yung hamon sa atin sa pagkatapos nitong Year 3 report. Yan. Ganun naman dati tayo, di ba? Oo Dr. nga Yi, po yung eh. mga dating subject, nakapasa naman tayo. Oo nga Magagaling po naman eh. yung Oo mga nga estudyante po eh. ng mga nagdaang mga panahon. I know. Alam niyo po, yung nasobrahan realization po yata. namin dyan, masyadong nagalingan. Nagalingan. Hindi po, sa totoo lang, sa pag-aaral nga po natin, nakita natin na may panahon dati na tayo ang tinitingala sa buong Asia. Kasi tayo ang may pinakamalawak at pinakamahusay na public school system. Pero sa totoo lang, siguro po may mga dekadang nagkulang tayo, hindi natin pinondohan ng maayos, hindi talaga natin natutukan, hindi na naging maayos yung liderato or yung direksyon ng mga ahensya, kaya naging salungat yung mga pagpapatakbo at yung implementation, talagang naapektuhan yung mga bata at yung pagkatuto Sir, sa classroom. Doon sa first two, sa unang dalawang study na ginawa ng EDCOM, meron na bang pagbabago na naipatupad? Opo, marami naman. At saka may marami na. resulta na ba tayong nakita? Yes, actually, yun nga, isa sa mga, ang kwento nga po sa Year 3 report, dati po kasi report lang ng report. Dito po, dahil nakipagtulungan sa atin ang DepEd, CHED, TESDA, kasi sila Sec Sani, tsaka sila Sec Benitez, dati ring bahagi ng EDCOM, no? So, nung na-appoint po sila sa DepEd at TESDA, yung mga pinag-usapang reforma, talagang tinuloy-tuloy. So, ang nangyayari ngayon, si DepEd, nag-implement siya nung Summer Literacy Remediation Program, tsaka yung ARAL program. Ang ginawa niya, talagang tinutukan niya lahat ng grades 1, 2,
and 3 para makasiguro na walang magtatapos ng grade 3 na hindi nakakapagbasa. Ngayon po, yung mga datos na nakikita natin, halos 80% ng mga grades 1 to 3 talagang ready na sa pagbabasa. Yun. Ito po ay napakalaking akyat. Halos milagro nga eh. Yung datos po sa Region 9, ang nakita, yung sa summer program na ginawa ng DepEd, sa loob ng 20 araw, yung dati natututunan ng bata sa loob ng 1.3 years. Mhm. Natutunan nila sa loob ng 20 araw. Wow, magandang Kasi development. tinutukan. Mm-mm. Kasi kaya nga po, kaya nga sabi ko, alam niyo po, pag binasa niyo yung report, syempre maraming problema, nakapangihinan ng loob. Pero pag nakikita natin ngayon na yung mga reforma naman na napag-usapan, in-implement, gumagana, yung mga bata natututo, nakakalakas ng loob din na kaya natin. Alam natin yung kailangan gawin. Kailangan lang natin tutukan at magtulungan. Tsaka, at sana magtuloy-tuloy, hindi po ba? Pagkakaintindi ko, Dr. Ye, parang nare-recall ko, na-report ko na yun na inutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bawasan yung load ng mga teacher. Alisin, Exactly. di ba? Exactly. Nangyari na rin natutupad yun na ba ngayon. yan? Nangyari na yun ngayon. Ngayong taon po, lahat ng schools, pinondohan ng mahusay, lahat ng school magkakaroon ng admin officers para yung mga ibang trabaho ng mga guro na bibigay na sa school personnel na iba, hindi teachers yung gagawa. Nabalitaan din po natin ngayon yung budget para sa classrooms, talagang historic increase. Yung budget sa education, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Wow. Kaya po nakikita natin talagang yung pagtutok sa edukasyon ngayon, napakataas na. Ngayon po talaga lahat nakauunawa ng problema, tsaka lahat ng pwedeng tumulong, nilalaan ng resources, pinagtutulungan ng lahat ng mga iba't ibang organisasyon. So nakikita natin ngayon. Pero ang sinasabi nga po natin, we are at a turning point. Yun po yung title ng final report namin, Turning Point. Pero ang hamon po sa atin, hindi maging ningas kugon. Na ngayon na maigting ang problema, lagi na pag-uusapan, tututukan, pero pagdating ng 2 taon, 3 taon, nakalimutan na naman, iba na naman ang tinutukan, hindi po pwede. Kailangan po, sa lalim ng problema, Tuloy-tuloy. inipon natin ng halos 3 dekada, we need at least 10 years. Kaya po, ang sabi nga po namin, Pero Matagal it yun. is a decade of necessary reform. sir, nabanggit 10 niyo taon po. Oo, 10 nabanggit niyo taon. 10 years. 10 Paano yun? taon. Ibig sabihin, Christian, na Doktor, Ituloy. 10 taon yung hahabulin natin. Yes. Uy, Yes. naku, Pero matagal. yung 10 taon po yun, hindi lang paghabol. Talagang pag-akyat ng antas ng Yeah. edukasyon. Pagkatapos po ng 10 taon na yun, pag ginawa natin yung kailangan natin gawin, siguro po talagang magiging ibang-iba na ang itsura ng bansa, Sana nga, ng kinabukasan ng bawat bata. Kasi talagang ngayon pa lang nakikita na natin Imagine niyo po, kung dati 20% lang ng bata ang nakakabasa sa grade 3, ngayon 80%. Wow. Ibig sabihin nun, pagdating niya ng grade 4, grade 5, grade 6, lahat matututunan na niya kasi nakakaunawa na siya. Imagine niyo po kung ano yung kaya niyang gawin at magampanan at matutunan pa bilang isang estudyante hanggang college na ngayon hindi natin nagagawa kasi nagkulang tayo at nakaligtaan. So talagang sulit naman po 10 taon, pero yung gugugulin natin, talagang yung balik sa bansa, balik sa bata, balik sa bawat pamilya, ibang klase naman. At yun naman yung pangarap ng bawat pamilya po, di ba? So ito yung nararapat sa bawat bata. Kaya dapat sana tutukan talaga. Dapat pag nag-election sa 2028, hindi makalimutan. Dapat sa susunod na administrasyon, hindi mawala yung edukasyon sa Yun nga, sir, yung tatanong priority. din namin. Dahil hindi Oo, ba pa yun nagpalit talaga. ng mga leader, Oo. nagpalit ng mga opisyal, matitiyak kaya magtutuloy-tuloy itong mga rekomendasyon dahil baka mamaya may Opo. panibagong Stop na report. naman, Hindi, iba na naman. plano. pero sa akin nga po, Sir Christian, yung pagsisiguro na hindi makakaligtaan, nasa sa ating lahat. Kaya nga po, like kayo, sana pagdating sa election, tatanungin yung mga kandidato, ano po ang gagawin nyo sa edukasyon? Kasi nasa crisis pa tayo. Dapat lahat tayo, talagang we hold our leaders accountable and those who want to lead the nation accountable. Kasi hindi natin dapat makalimutan. Makalimutan man nila, dapat kalampagin natin lahat sila na hindi makalimot. So lahat po tayo kailangan yung trabaho natin tuloy-tuloy. Hindi lamang sa gobyerno, sa mga university, sa media, sana po lahat tayo hindi makalimot. Yun Yan. po talaga yung kailangan. Huling tanong, Dr. Ye. So Yes, ma'am. ano nang mangyayari sa EDCOM 2 tapos kayo makapag-submit ng report by next week? Bubuwagin na ba So, kayo? Paano ba?
Hindi po. So nagpasa po ang Kongreso ng extension ng 2 pang taon. Ayun. Opo. So ang gagawin sa loob ng 2 taon, sisiguruhin na lahat ng nailatag na rekomendasyon ng EDCOM i-implement na ng DepEd, CHED at TESDA. Kasi po, yung final report po namin, meron doong National Education Plan. Ibig sabihin, yung kailangan gawin for the next 10 years, inilatag na po namin ilang karagdagang teachers, ilang karagdagang classroom, taon-taon nakalista po doon. Para sa bawat taon na nagkulang, alam natin kung ano yung balanse, alam natin kung kailan kailangan dagdagan pa ang pondo. So ang sisiguruhin po ng EDCOM sa loob ng susunod na 2 pang taon, talagang hindi magkulang sa implementation. Yan. Dapat lahat ng kailangan para matupad, at least makabuelo sa loob ng unang 2 taon, mangyari Yun. hanggang sa 2028. Yan. So yun po yung So, pagsisikapan. Yan. So sa susunod na 2 taon pa, nandyan pa ang EDCOM, Opo. tutulungan tayong magkalampag. Dun Lahat sa- tayo. Talagang hindi kami titigil. Kaya- Sa paulit-ulit na lahat na balita at kwento at pag-aaral, talagang ilalabas pa rin natin. Tsaka kung meron tayo nakikitang mga kailangan pang ayusin, talagang isiwalat pa natin at lalong ipaliliwanag para lahat nakaiintindi bakit ganito, ano pa yung kailangan gawin. Ayun. Umaasa po kami, Dr. Yin, na sa mga susunod na taon ay mas umangat positibo. pa. Oo, mas Yes. umangat pa yung antas ng kalidad ng edukasyon Opo. natin dito sa Sana Talaga, Pilipinas. susunod na talaga. usapan natin, pag-uusapan na natin yung resulta. Oo. Oo, I think nagsisimula na po, nagsisimula Ayun. na. Kaya nga talagang tuloy-tuloyin lang natin, talagang mag-iiba na yung kinabukasan natin bilang bansa. Sa loob ng 3 taon pa lang, I think makikita na natin yung epekto ng mga pinagsisikapan natin ngayon. Dapat lang wag tayong magsawa. Yan. Dapat patuloy tayo. Yan. Dr. Yi, sa mga susunod na panahon, kakalampagin Opo. ka ulit din namin, ha? Sure, Hihingi anytime po. kami ulit ng At kami update. rin. At kami rin. Tuwing may bago kaming findings po, talagang patuloy kaming kakalampag din po sa inyo para Ayan. mag-share ng aming mga nakikita po. Okay. Salamat po, Dr. Yi. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga. Kayo rin po, maraming salamat at sa lahat ng kikinig. Good morning po. Good morning po. Ang nakausap po natin si Dr. Carol Mark Yi, ang Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2.